Welcome back again mga sir. OX here, back again with another video. This is a tech talk and hindi po yung TikTok na kumakanser sa mga kabataan ngayon. And ito po is a part of a podcast and pero edited version po siya, and may certain topics tayo na i-feature. And ngayon yung topic na to is about sa dalawang klase ng sound system setup. Yung isang setup is yung stereo, and yung isa naman is yung parallel or yung mono. And i-explain ko sa inyo kung paano gawin, anong kailangan natin, at anong yung difference nila, at saan na-apply yung mga ganitong klaseng setup kung gusto man nating gayahin. And ngayon, let's start na para wag na tayong hindi na natin katagalin pa to. Ngayon, meron po akong image dito sa screen na yung una natin i-discuss is yung stereo setup o yung set A na to. And again, yung stereo setup is commonly used sa mga program or yung mga band setup na kailangan yung lalabas na tunog sa sound system natin is dapat stereo or yung yung maganda yung sound stage ng lugar. And also it also apply on programs, and yung pwede rin to sa mga music kung gusto mong parang surround yung mga area na o yung area na pinagdadahusan ng event. And yung setup na to is commonly used na left and right na system or stereo. And for example is ito yung setup niya is una is syempre lalabas siya sa main out ng amplifier. Left and right po yan, and didirekta po ito sa equalizer. And yung mangyayari, yung equalizer is yung settings nito is naapektuhan po lahat ng amplifiers. For example, kung nag-boost tayo ng low end, is maapektuhan rin yung yung lahat ng amplifiers dito. Pero parang lang to kasi, boost and cut lang. Kasi kung may crossover is napi-filter na yan sa frequencies natin. Pwede rin tayong magdagdag ng equalizer sa ibang section nito, pero ibang setup yan. Kasi yung equalizer nito is dalawang channel is ginagamit mo sa lahat ng amplifiers. And yung setup na to na manggagaling sa equalizer, yung out niya is dedirekta na sa input ng crossover natin. And syempre, sa setup na to is kailangan natin kung may switch po dyan sa crossover natin na kailangan natin i-switch sa stereo. Yung mangyayari kung naka-stereo siya is dalawang channel yung gagamitin niya. Yung channel 1 is magiging left channel, and yung channel 2 is maging right channel. And yung individual settings ng channels is maepektuhan sa kada left and right. For example is kung na-boost na iba yung settings dito sa left and iba rin sa right, is maepektuhan yan yung tunog ng left and right channel na speakers natin or yung amplifier na nakakonect. And syempre, kung gusto nating i-connect yung high amplifier is dito lang i-connect na natin siya sa high. And yung setting sa high is maepektuhan po dito sa isang amplifier natin na high. And yung connection is yung channel 1 is obviously sa left channel, and yung channel 2 is sa right channel. Ayan po yung connected na amplifier. And ito yung example ng amplifier na nakakonekta sa high frequencies. Na siguro ang nakakonekta na speakers dito is mga tweeters o yung mga compression drivers. And sa mid-range naman, yung settings ng mid-range is maapektuhan yan yung mid na amplifiers natin. And syempre connected dito sa left and right ng ating amplifier. Sa dito is dini-daisy chain niya yung out ng mid-range ng isang power amp or yung amplifier na may signal out is nakakonekta po yan sa pangalawang mid amplifier natin. And lahat ng settings sa crossover sa mid is maapektuhan yung dalawang amplifiers. Sa low naman is left and right din. Papunta rin yan sa low amplifier o sa base amplifier natin na gagawin natin or connected sa mga subwoofers natin or yung mga box natin para sa low frequencies. At kung gusto rin natin magdagdag ng amplifier is parang gawin rin natin yung ginawa sa mid is may out po yan yung mga amplifiers, or lalo na yung mga power amplifiers is meron po pwede po yung gawing daisy chain
and may out po yan. Is i-connect lang natin yung out ng signal out ng power amplifier sa pangalawang amplifier, which is yung in niya. And left and right po yan kasi stereo. And commonly used ito sa band setup and sa event music rin. Yung mga speaker is hiwalay sa kabila. Kung isang port yung venue natin, yung left speaker is nasa kabilang direction, is yung right naman is sa kabila rin. Parang yung maganda yung sound stage ng system natin pag ganito. And ito yung magandang setup sa mga live band or event na magaganda. Sa mga big event is yung yung disadvantage nito is dapat yung mga wire mo is mahahaba kasi sineseparate mo yung mga speakers and mga subwoofers mo, kasi kailangan ito, kung for example is malaki yung venue natin, is kailangan natin i-separate yung mga yung mga speakers natin, and hindi natin siya pagdugtungin kung gusto natin ng magandang soundstage na setup. For the second setup, which is yung parallel or yung mono setup, and again is lalabas yung signal sa mixer, which is yung nandyan ilalagay yung audio source and nakakonekta sa amplifier, sa equalizer pala. Yung pinagkaiba nito is yung left channel, which is yung high and mid or yung mid-high natin, is nakakonekta po yan sa channel 1. For example, kung mag-a-adjust tayo sa channel 1 ng equalizer, is maapektuhan na po yung mid-high or high and mid na amplifiers, kasi diyan nakakonekta yung channel ng mid-high sa left channel, and sa right naman is diyan po nakakonekta yung ating mga low amplifier or yung power amplifiers natin na nagda-drive ng subwoofers. Ang mangyayari is hindi na siya stereo, is dapat gawin na natin siyang mono yung sub natin. And yung mangyayari sa crossover is may pipindutin po tayo dyan na mono setup or yung mono na button na isang parang stereo and mono, isang pindot lang yan, magsiswitch yan sa mono lahat. And ayan, sa equalizer out na channel 1 is obviously nakakonect po yan sa channel 1 rin ng ating crossover, which is yung mid-high frequencies natin na channel. And sa high, syempre sa same yan. Yung pinagkaiba lang is yung cable na kailangan natin is yung dapat yung XLR to parang Y na XLR para may splitter sa dulo. And gaya nito is yung female XLR na nanggaling sa out papunta sa dalawang male XLR na papasok sa amplifier natin. Dapat dalawa, isang output at dalawang input na XLR yung kailangan natin dito sa mono setup para mapamono natin yung ating amplifier. And sa sub is nasa channel 2 yan. And yung sa channel 2, yung sa equalizer is yan yung controller ng sub frequencies natin sa equalizer, which is yung channel 2. Kung mag-a-adjust tayo ng curve ng frequencies sa parametric EQ, is dyan natin galawin yung para sa sub. Kung napapansin nyo is pwede natin yung split channel yung equalizer natin para magamit natin yung dalawang channel ng equalizer sa left and right. Pero sa channel 1 is mid-high, and sa kabila naman is para sa sub frequencies natin. And connected yan sa channel 2 ng ating crossover, which is yung low, and connected sa low amplifier natin. Same rin yung kailangan niya is yung one XLR female to dalawang male na XLR papunta sa input ng amplifier. And kung mag-daisy chain tayo, same rin yan. Kailangan na natin ng dalawang out ng XLR papunta sa input ng pangalawang nating amplifier kung magdadagdag tayo sa low frequencies. And ginagamit naman karamihan nito is sa mga sa Battle of the Sounds. Ayan yung ganyan yung mga setup nila. Kasi yung speakers nila is stacking and nasa isang direction lang. And dyan na-optimize yung bullet tweeters, bullet type ng mga na box. Kasi pang long throw yan and very directional, or isang direction lang yung dadaanan ng
frequency ng sound and stacking yan yung speakers niyan. Yan yung karamihan na makikita natin na setup sa Battle of the Sounds, which is yung mono. And kasi yung sub kasi is mono rin yan and very directional yan, or isang direction lang yung area niya na nasasakupan. Sa ano naman, advantage is ano, ng very less yung wiring na kailangan mo, kasi pwede ka mag-setup sa likod niya, o yung booth nyo o yung front of house nyo is nasa ano, parang isang area lang yung speakers nyo and less wiring yung kailangan nyo. And for disadvantage is yung sound stage is isang direction lang. I-compare natin sa stereo is maganda yung sound stage niya. And sa ganito naman is masyadong ano, kasi directional lang yung tunog. Kung sa likod tayo is hindi na maganda yung tunog niya. Yan yung big disadvantage ng parallel setup. And so sa gustong mag-setup ng ganyan is pumili lang kayo ng ganito. Stereo setup for live band or programs na may vocals na parang ano, kasi yung parang may nagsasalita, parang ganyan, program. And sa Battle of the Sounds or stacking speakers is yung parallel setup. So sana na intindihan nyo. And for more concerns, leave a comment down below yan kung may tanong pa kayo ng iba. And sa shoutouts, and shoutout pala kay Instrumentalist Jade, kay Carvin Buff, and kay Erwin Ibanez. So sana nakatulong, and see you in the next Tech Talk.